Alleluia, Alleluia. Bagong utos ang Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng bana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Sa ating pong pagdiriwang ngayong araw ay ating inaalala ang kabanalan ni San Antonio de Padua, isang Fransiskanong santo na nakilala sa madaming mga nasagot ng milagro noong kanyang panahon at marahil hanggang ngayon. Siya po ay madalas kilala o tinatawag natin kapag mayroon po tayong mga nawawalang may hinahanap tayong mga nawawalang mga bagay. Kapag ho nawala ang wallet ninyo, nawala ho ang mga bagay na precious sa inyo, si San Antonio de Padua po ang inyong tawagin. No? Proven and tested po iyan. No? Pero maliban sa pagiging isang milagrosong santo noon at hanggang ngayon, nakilala po si San Antonio de Padua sa talas, sa lalim at sa ganda ng kanyang pagpapahayag o pananalita sa kanyang mga kapwa fraile, sa mga taong nakikinig sa kanya katulad po ng inyong ginagawa, at sa mga taong bumaluktot o tumalikod sa pananampalataya gaya ng mga erehe o yung mga heretics po na tinatawag natin. Nung namatay daw po si San Antonio de Padua,
nakita po na ang mga natirang mga fresh na parte sa kanyang katawan ay ang kanyang dila at ang kanyang lalamunan. Iniisip-isip nila bakit kaya ito ang mga natirang magagandang bagay kay San Antonio de Padua. Hanggang sa maalaala nila na noong nabubuhay si Antonio, madami siyang pusong mga nabago. Sa kanyang pananalita, madaming mga buhay, madaming mga pananampalataya ang mistulang maliit at biglang lumago. Madaming mga kaalaman ang lumago patungkol sa Diyos. Madaming mga nagdududa ang lumalim ang pananampalataya. Kaya nasabi nila, kaya siguro ayan ang itinira na magandang bahagi ng katawan kay Antonio dahil madaming nabago, madaming napabanal si Antonio sa kanyang pananalita at sa kanyang pakikitungo sa kapwa. Mga kapatid, araw-araw ay binibigyan tayo ng pagkakataon upang ibuka ang ating mga bibig sa pagsasabi ng ating pag-ibig at ng ating pag-iisip ng kabutihan sa iba. At hindi po ba't ito po ang mga nilalaman ng ating mga pagbasa, lalo't higit sa kwento po ni Elias. Alam niya na si Acab ay makakaranas ng isang matindi at malakas na ulan. At bilang isang mabuting tao, ninais niya na bago pa lang bumagsak ang ulan, makalikas na siya upang siya ay makapagpatuloy ng kanyang paglalakbay ng tuwid. Sa atin pong mabuting balita, mulit-muling pinapaalala ni Jesus na kung noong mga araw ang pamantayan sa mga kasalanan ay yung mga pinakamabibigat, ang pumatay, ang magnakaw, ang hindi galangin ng Diyos at marami pang iba. Pero pinapaalala ni Jesus na marahil ang mga mumunting mga diwa na masasama sa ating isip. Marahil ngayon yung mga pagmumura natin, yung mga chismis na ikinakalat natin, yung mga masasamang salita na sinasa at binibitaw natin sa iba, baka hindi na yan nakakabuti at hindi na yan nakakaisip ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga tao. Kinaya po ni San Antonio de Padua na gamitin ng hayagan ang kanyang mga labi at ang kanyang mga diwa para magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Ginamit niya ang kanyang mga bibig para magbigay lakas sa mga taong nangangailangan ng inspirasyon, lalo't higit sa panahon ng pagdududa sa pagmamahal sa Diyos at sa pananampalataya. Kaya po nating gawin na ang ating mga labi at ang ating mga diwa ay maglaman ng kabutihan, maglaman ng mga magagandang salita, maglaman ng inspirasyon para sa ating mga kapwa. Hayaan po nating tulungan tayo ni San Antonio de Padua na katulad niya ay maputol o mawala na ang kultura ng pagsasabi ng masama, ang pagmumura, ang pagsasabi ng mga hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos, kundi hayaan nating gamitin ng Diyos ang ating mga dila, ang ating mga labi, ang ating mga tinig at bibig upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos at iparamdam sa madami ang pag-ibig ng Diyos.